Nakabili ng bagong kotse si Derek. Pagdating ng Sabado ay napagpasyahan niyang umuwi ng Rizal para ipakita sa magulang ang kanyang nabiling sasakyan. Alas 8 siya umalis ng Makati sa saliw ng malakas na music sa kotse niya habang binabaybay ang traffic. Matindi talaga ang traffic. Baka may road construction kaya halos hindi na makausad ang mga sasakyan. Nasa bandang Pasig siya nang may nakita siyang isang maliit na eskinita. Pumasok siya roon sa pag-asang makasalisi. Mabuti naman at sobrang libre ang maliit na kalsada at nakakatuwa dahil wala talaga siyang kasabay na sasakyan. Nakakailang metro na siya nang mapansin niyang kakaiba ang daan. Wala talagang kabahay-bahay at kataw-tao. Dumilim nga dahil sa malalaking kahoy na may mahahabang sanga ang nakatambad sa bawat gilid ng kalsada. Parang hindi syudad. Nang umabot ng kalahating oras na puro kakahuyan ang nakikita ay noon na siya nangamba. Wala talagang likuan ng kalsada, tuloy-tuloy at halos walang katapusan. At hindi niya alam kung mapapasinghap siya sa tuwa nang sa huli ay may nakita siyang isang tulay. Hindi naman iyon kalakihan. Mga 20 metro siguro ang haba. Huminto nga siya at bumaba para tumingin sa kabilaan. Isang ilog ang kanyang nakita. At dahil wala namang maitulong ang ilog, bumalik na lang siya ng sasakyan at nagpatuloy sa pagmamaneho. Halos umabot din ng isang oras ang kanyang pagmamaneho hanggang sa may nakita na naman siyang isang tulay. Ang nakapagtataka ay mukhang ito rin yung tulay na nadaanan niya kanina. Paano naman nangyari yun gayong diretso ang takbo niya at walang liko-liko ang daan? Para makasigurado ay bumaba si Derek ng sasakyan at inilagay ang isang blue ballpen sa pinakagitna ng tulay. Iyon ang patunay na nakadaan na siya roon. Nagmaneho siya uli at sakto mga isang oras nang may nakita siya muling tulay, bumaba siya para tingnan kung naroon ang blue ballpen at kinilabutan makita nga iyon. Ibig ay paikot-ikot siya ng lansya. Kinablat niya ang cellphone para makatawag ng tulong. Ngunit walang signal. Siguro ang kailangan niyang gawin ay maghanap ng likuan para makaalis siya. Muli siyang nagmaneho at sinipat-sipat niya ang daan at baka may masalisihan siyang diwanggo ano paman, ngunit kakahuyan na walang hanggan talaga ang nakabungad. At naubos niya uli ang isang oras hanggang sa narating niya ang tulay. Parehong tulay pa rin, pero may kakaiba na sa puntong ito, may babaeng nakaputi na nakaupo sa berendilian ng tulay. Nakatago ang mukha nito sa mahabang unat na buhok. Magtatanong sana si Derek pero may kung anong kilabot ang nanood sa balat niya dahil sa presensya ng babae. Imbes na huminto ay mabilis siyang nagmaneho para malampasan ang tulay, nang nasa ligtas na distansya ay tiningnan niya ang babae sa salamin. Nakaupo pa rin ito sa berendilia, ngunit nakatingin ito sa direksyon niya. Ipinagpatuloy niya ang pagdadrive. Ang totoo, hindi na niya alam ang gagawin, huminto siya pangsamantala para pag-isipan kung ano ang gagawin. Baka naman may maitutulong ang babaeng ito, aniya sa sarili. No, maligno yun, sagot niya pabalik. Para makasigurado ay binaliktad niya rin ang mga damit niya dahil baka inaengkanto siya. Ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho babang nagdadasal na makalabas na siya sa lugar. Pero ang nakakarimarim ay natanong niya uli ang tulay gayong 15 minutos. Palang siya na nakakalayo. Nandoon ang babae, naghihintay sa kanya. Akala niya kapag binaligtad niya ang suot na damit ay makakabalik na siya sa totoong daan. Binilisan ni Derek ang patakbo para mabilis na malampasan ang babae, ngunit tumalon ito sa gitna na tulay at parang sa aso na naglakad habang nakatutok ang tingin sa kanya. Bigla ay napasalpok ang kotse niya sa berendilia. Sa awa ng Diyos, hindi siya tuluyang nahulog sa tulay. Tumingin siya sa bintana at nakita roon ang babae na papalapit. Sa kotse, dikit pa rin ang mukha nito. Pero kahit walang mukha ay naguhumiyaw sa aura ng nilalang ang kinikinkim nitong galit, mukhang takam na takam kumitil ng tao. Hihiya sana si Derek sa takot nang biglang tumunog ang phone niya. Nakita niya ang numero ng kanyang tatay at isang iglap ay may kung anong proteksyon ng pagmamahal na lumipol sa kanya. Mabilis niyang hinablat ang telepono. Nak, okay ka lang ba? Tanong ng ama mula sa kabilang linya. Puno ng pag-aalala ang boses nito. Tay, inaengkanto ako. Inaengkanto. Ako. Sigaw niya. Sugatan mo ang sarili mo. Sugatan mo para magising ka. Mabilis na sigaw ng ama. Mabilis na naghagilap ang mata niya ng matulis na bagay at ballpen lang ang kanyang nakita. Sa isang hablat lang ay nabasag na agad ng babae ang salamin ng kotse niya at doon niya nakita ang mukha nito na sobrang putra. Parang wala itong mata dahil wala yung retina. Inabot siya nito ng kamay na may napakadudumi at may matatalim na kuko. Sinaksak ni Derek ng sobrang lakas ang braso niya at napahiyaw sa sobrang sakit.
Ang babae ay napahiyaw rin habang nalulusaw sa paningin niya ang buong tagpo, yung parang ulap na kumakapal at nanglalaman sa mga tagpo sa labas. Hindi niya alam kung paano nangyari basta nagising na lang si Derek sa loob ng kotse na nakapark sa harap ng sarado pang bar. Naalimpungatan siya noong una pero mabilis ding napaantaan din nang makita ang siksikan ng mga sasakyan sa isang abalang kalsada sa Pasig. Baka na naginip lang siya, pero bakit nawawala ang salamin sa bintana niya? Napatingin si Derek sa braso. Nandoon ang dugo. Mabilis niyang ini-address ang kotse at nagsimulang magmaneho. Pagkadating niya sa kanila ay naabutan niyang naghihintay ang mga nag-aalala niyang magulang. May masama talaga akong kutob kaya. Tinawagan na kita, bungad ng kanyang ama. Pasalamat na lang siya na may lahing. Albularyo ang tatay niya.